Ang wakas ay malapit na. Nang higit pa sa ating naiisip. Sa mga panahong nakalipas, bago pa ang paglalang sa mundo, ang isang tunggalian ay nagsimula na. Isang tunggalian sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Isang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Isang tunggalian na magpapabago sa takbo ng panahon. Ito ang malaking tunggalian. Kabanata 30. Alitan sa pagitan ng tao at ni Satanas. Papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Henesis 3:15. Ang hatol ng Diyos na iginawad kay Satanas pagkatapos na magkasala ang tao ay isa ring hula na sumasaklaw sa lahat ng kapanahunan hanggang sa katapusan ng panahon at humuhula sa malaking paglalaban na magsasangkot sa lahat ng lahi ng mga tao na mabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, papag-alitin ko. Ang alitang ito ay hindi talagang pinag-isipan. Nang labagin ng tao ang banal na kautusan, ang likas niya ay naging masama at siya'y kaayon at hindi kasalungat ni Satanas. Walang natural na alitan ang taong makasalanan at ang pasimuno ng kasalanan. Pareho silang naging masama dahil sa pagtalikod. Ang tumalikod na anghel ay hindi titigil malibang siya'y makakuha ng karamay at suporta sa pamamagitan ng paghimok sa iba na gayahin ang kanyang halimbawa. Dahil dito ang mga nagkasalang anghel at masasamang tao ay nagkaisa sa desperadong pagsasamahan. Kung hindi lang espesyal na namagitan ng Diyos, si Satanas at ang tao ay nagkampi na sana laban sa langit at sa halip na mag-ingat ng puot laban kay Satanas, ang buong sangkatauhan ay nagkaisa na sana sa paglaban sa Diyos. Tinukso ni Satanas ang tao para magkasala, gaya ng pag-udyok niya sa mga anghel para maghimagsik, upang makuha niya ang tulong sa pakikidigma niya laban sa langit. Siya at ang kanyang mga anghel ay walang pagkakaiba hinggil sa kanilang pagkamuhi kay Kristo. Bagaman sa lahat ng iba pang bagay ay merong di pagkakasundo, sila'y matibay na nagkakaisa sa paglaban sa kapamahalaan ng pinuno ng sangsinukob. Ngunit nang marinig ni Satanas ang pahayag na magkakaroon ng alitan sa pagitan niya at ng babae at sa pagitan ng kanyang binhi at ng binhi ng babae, alam niyang ang kanyang mga pagsisikap na pasamain ang likas ng tao ay mapapatigil na sa pamamagitan ng ilang paraan ay maaaring lumaban ng tao sa kanyang kapangyarihan. Ang puot ni Satanas sa sangkatauhan ay nagningas sapagkat sa pamamagitan ni Kristo'y sila ang pinagtutuunan ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Gusto niyang biguin ang banal na panukala para sa katubusan ng tao, sira ang puri ang Diyos, at sa pamamagitan ng pagsira at pagdungi sa gawa ng kanyang mga kamay, magdudulot siya ng kalungkutan sa langit at pupunuin ng kasawian at lagimang lupa. At pagkatapos ay ituturo niya na ang lahat ng kasamaang ito ay resulta ng paglikha ng Diyos sa tao. Ang biyayang itinanim ni Kristo sa kaluluwa ang siyang lumikha sa tao ng pakikipag-alit kay Satanas. Kung wala ang humihikayat at bumabagong kapangyarihang ito, ang tao ay mananatiling bihag ni Satanas, isang alipin na laging handang gawin ang kanyang utos. Ngunit ang bagong prinsipyo sa kaluluwa ay lumilikha ng alitan kung saan hanggang ngayon ay kapayapaan. Ang kapangyarihang ibinibigay ni Kristo ay nagbibigay lakas sa tao na labanan ang mapagmalupit at mga agaw na ito. Sino mang nakikitang namumuhi sa kasalanan sa halip na naisin ito, sino mang lumalaban at nananagumpay sa mga kinahihiligang iyon na nagahari sa kalooban ay nagpapakita sa pagkilos ng isang prinsipyo na lubusang mula sa itaas. Ang labanang namamagitan sa Espiritu ni Kristo at sa Espiritu ni Satanas ay mas kapuna-punang nahayag sa ginawang pagtanggap ng sanglibutan kay Jesus. Hindi gaanong dahilan ang pagdating niya ng walang pangsalibutan kayamanan, gilas o kadakilaan kung bakit itinakwil siya ng mga Hudyo. Nakita nila na siya'y nag-aangkin ng kapangyarihang higit pa para punuan ang mga kakulangan ng mga panglabas na kalamangang ito. Ngunit ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo ay naglabas ng pagkamuhi ng mga makasalanan laban sa Kanya. Ang kanyang buhay ng pagtanggi sa sarili at banal na pagtatalaga ay isang palagiang saway sa isang bayang mapagmalaki at makalaman.
Ito ang siyang nagpakilos ng galit laban sa anak ng Diyos. Si Satanas at ang masasamang anghel ay nakisanib sa mga masasamang tao. Ang buong lakas ng hukbong tumalikod ay nagsabwatan laban sa tagapagtanggol ng katotohanan. Ang ganong ding pagkapuot ay nakikita laban sa mga tagasunod ni Kristo kung paanong nakita ito laban sa kanilang Panginoon. Ang sino mang nakakakita sa nakakasuklam na likas ng kasalanan at nilalabanan ang tukso sa pamamagitan ng kalakasang mula sa itaas ay siguradong pupukaw sa galit ni Satanas at ng kanyang mga sakop. Ang pagkamuhi sa mga dalisay na prinsipyo ng katotohanan at ang paninira at panguusig sa mga tagapagtanggol nito ay iiral hanggat nananatili pa rin ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ang mga tagasunod ni Kristo at ang mga alipin ni Satanas ay hindi maaaring magkasundo. Ang katitisuran sa krus ay hindi pa naaalis. Ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. 2 Timoteo 3:12. Ang mga alagad ni Satanas ay laging gumagawa sa ilalim ng kanyang pamamahala upang itatag ang kanyang kapamahalaan at itayo ang kanyang kaharian laban sa pamahalaan ng Diyos. Sa ganitong layunin ay sinikap nilang dayain ang mga tagasunod ni Kristo at akitin sila mula sa kanilang pagtatapat. Katulad ng kanilang pinuno, minamali at binabaluktot nila ang mga kasulatan, maisakatuparan lamang ang kanilang layunin. Kung paanong sinikap ni Satanas na siraan ng Diyos, ay ganon din sinisikap ng kanyang mga alagad na siraan ang bayan ng Diyos. Ang espiritu na nagpapatay kay Kristo ay kinikilos ang mga masasama upang patayin ang kanyang mga tagasunod. Lahat ng ito ay ipinagpauna na sa unang hulang iyon, papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang inyong binhi at ang kanyang binhi, at ito'y magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon. Tinatawagan ni Satanas ang buo niyang hukbo at ginagamit ang buo niyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Bakit hindi siya sinasagupa ng mahigit na pagsalungat? Bakit lubhang inaantok at nagwawalang bahala ang mga sundalo ni Kristo? Dahil bahagya lang ang tunay nilang ugnayan kay Kristo, dahil sila'y salat sa kanyang espiritu. Para sa kanila ang kasalanan ay hindi nakakarimarim at kasuklam-suklam, gaya ng kung ano ito sa kanilang Panginoon. Hindi nila ito hinaharap ng may desidido at determinadong paglaban, gaya ng pagharap ni Kristo rito. Hindi nila nauunawaan ang labis na kasamaan at kalubhaan ng kasalanan, at sila'y nabulag kapwa sa likas at sa kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman. Babahagya lang ang pagkapuot kay Satanas at sa kanyang gawain dahil may napakalaking kawalang alam tungkol sa kapangyarihan at masamang hangarin niya at sa malawak na saklaw ng kanyang pakikipaglaban kay Kristo at sa kanyang iglesia. Napakarami ng nalilinglang ukol dito. Hindi nila alam na ang kanilang kaaway ay isang makapangyarihang general na kumukontrol sa isipan ng masasamang anghel at sa mga planong napapanahon at mahusay na mga pagkilos ay nakikidigma sila kay Kristo upang hadlangan ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa mga nagsasabing Kristiyano at maging sa mga ministro ng Ebanghelyo ay bahagyang marinig ang tungkol kay Satanas maliban marahil sa di sinasadyang pagbanggit sa pulpito. Kinakaligtaan nila ang mga katibayan ng patuloy niyang pagkilos at tagumpay. Binabaliwala nila ang maraming babala tungkol sa kanyang kautusan. Parang di nila pinapansin ang kanya mismong pananatiling buhay sa mundo. Habang ang mga tao'y walang alam sa kanyang mga pakana, ang alis ng kaaway na ito ay nasa kanilang landas bawat sandali. Ipinipilit niya ang kanyang presensya sa bawat sangay ng sambahayan, sa bawat langsangan ng ating mga lungsod, sa mga simbahan, sa mga pambansang kapulungan, sa mga hukuman ng paglilitis, ng lilito, ng dadaya, nanunulsol, kahit saan ay sinisira ang mga kaluluwa at katawan ng mga lalaki, babae at mga bata. Winawasak ang mga tahanan, naghahasik ng galit, ng hangaring mahigitan ng iba, kaguluhan, pagrerebelde at pagpatay. At tila ipinilalagay ng Kristiyanong daigdig ang mga bagay na ito na para bang itinakda ng Diyos ang mga ito kaya't dapat magkaroon ng mga ganito. Si Satanas ay walang tigil na pinagsisikapang madaig ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtibag sa mga pader na naghihiwalay sa kanila sa sanglibutan. Ang Israel noong una ay nabuyo sa kasalanan nang sila'y mangahas sa ipinagbabawal na pakikisalamuha sa mga pagano. Sa paraang ding iyan ay naililigaw ang makabagong Israel.
Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Korinto 4:4. Ang lahat ng hindi desididong tagasunod ni Kristo ay mga alipin ni Satanas. Sa di na bagong puso ay may hilig sa kasalanan at isang ugaling ingatan at idahilan ito. Sa nabagong puso ay may pagkamuhi sa kasalanan at desididong paglaban dito. Kapag pinili ng mga Kristiyano ang makisama sa mga hindi makadiyos at hindi naniniwala, inilalantad nila ang kanilang sarili sa tukso. Itinatago ni Satanas ang kanyang sarili mula sa paningin at palihim na inilalagay ang kanyang mapandayang piring sa kanilang mga mata. Hindi nila makita na ang ganong mga kasamahan ay sadyang makakapinsala sa kanila at habang sa buong panahon ay nakukuha ang ugali, pananalita at kilos ng sanglibutan, sila ay lalong nagiging bulag. Ang pakikiayon sa mga kaugalian ng sanglibutan ang humihikayat sa iglesia sa sanglibutan. Hindi nito kailanman nahihikayat ang sanglibutan kay Kristo. Ang pamimihasa sa kasalanan ay tiyak na magiging dahilan upang ito'y magmukhang di gaanong kasuklam-suklam. Siyang pumipiling makisama sa mga lingkod ni Satanas, di katagal ay hindi na rin matatakot sa amo nila. Kapag tayo'y dinala sa pagsubok habang nasa tungkulin, gaya ni Daniel doon sa bulwagan ng hari, makatitiyak tayong ililigtas tayo ng Diyos, subalit kung ilalagay natin ang ating sarili sa panunukso, sa malaot madali ay babagsak tayo. Ang manunukso ay malimit na gumagawang pinakamatagumpay sa pamamagitan ng mga taong hindi gaanong pinaghihinalaang nasa ilalim pala ng kanyang kontrol. Ang mga may talento at pinag-aralan ay hinahangaan at pinararangalan na para bang ang mga katangiang ito ay makakabayad sa kawalan ng takot sa Diyos o kaya'y magbibigay karapatan sa mga tao sa kanyang kabutihang loob. Ang talento at kasanayan sa sarili nito ay mga kaloob ng Diyos. Subalit kung ang mga ito'y gagawing pamalit sa kabanalan, kapag sa halip na ilapit ang kaluluwa sa Diyos, ang mga ito'y nagpapalayo sa Kanya, ang mga ito kung gayon ay nagiging sumpa at bitag. Lumalaganap sa maraming tao ang pag-aakala na ang lahat ng parang kabutihan at kagandahang asal ay may kaugnayan kay Kristo sa ilang kaparaanan. Wala nang mas malaki pang pagkakamali kaysa rito. Ang mga katangiang ito ay dapat magparangal sa karakter ng mga Kristiyano sapagkat ang mga ito'y gagamit ng malaking impluensya para sa tunay na relihiyon, ngunit ang mga ito'y dapat na nakatalaga sa Diyos, kung hindi ay magiging kapangyarihan din ang mga ito para sa kasamaan. Maraming taong may pinag-aralan at kalugod-lugod ang ugali na hindi pabababain ang sarili sa karaniwan ng itinuturing na mahalay na gawain, ay makikinis na instrumento lamang sa mga kamay ni Satanas. Ang traidor at mapandayang katangian ng impluensya at halimbawa nila ay siyang sa kanila'y nagpapaging mas mapanganib na kaaway ng layunin ni Kristo kaysa doon sa mga walang alam at walang pinag-aralan. Sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin at pagdepende sa Diyos, ay natamo ni Solomon ang karunungan na gumising sa pagkamangha at paghanga ng lahat ng tao. Subalit nang siya'y tumalikod sa bukal ng kanyang kalakasan at humayo na umaasa sa sarili, siya'y naging biktima ng tukso. At ang mga kahangahangang kakayahang ipinagkaloob sa pinakamatalinong haring ito ay ginawa lamang siyang mas mabisang instrumento ng kaaway ng mga kaluluwa. Bagaman palaging sinisikap ni Satanas na bulagin ang kanilang mga isipan sa katotohanan ito, huwag kalimutan ng mga Kristiyano na ang kanilang pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. Efeso 6:12. Ang kinasihang babala ay umuugong sa lahat ng daang taon hanggang sa kapanahunan natin. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Pedro 5:8. Isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Efeso 6:11. Mula noong panahon ni Adan hanggang sa panahon natin, ginagamit ng ating matinding kalaban ang kanyang kapangyarihan upang magpahirap at mangwasak. Siya ngayon ay naghahanda na para sa huli niyang pakikidigma laban sa iglesia.
Lahat ng nagsisikap na sumunod kay Kristo ay mapapalaban sa walang awang kaaway na ito. Habang mas malapit na ginagaya ng Kristiyano ang banal na huwaran, mas tiyak din namang magiging markado siya para sa mga pagsalakay ni Satanas. Lahat ng masiglang gumagawa sa gawain ng Diyos na nagsisikap na ilantad ang mga pandaraya ng kasamaan at ihayag si Kristo sa mga tao ay makakasama sa patutuon ni Pablo na doon ay sinasabi niya ang tungkol sa paglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan ng pag-iisip na may pagluha at mga tukso. Gawa 19:20. Sinalakay ni Satanas si Kristo ng kanyang pinakamababangis at pinakatusong panunukso, subalit siya'y napaurong sa bawat laban. Ang mga digmaang iyon ay pinaglabanan para sa atin, ginawang posible ng mga pagtatagumpay na iyon ang tayo magtagumpay. Si Kristo ay magbibigay ng lakas sa lahat na naghahanap nito. Sino man ay hindi madadaig ni Satanas kung hindi siya papayag. Ang manunukso ay walang kapangyarihang kontrolin ang kalooban o piliting magkasala ang tao. Maaari siyang bumagabag, subalit hindi niya kayang magparumi. Kaya niyang magdulot ng matinding paghihirap ngunit hindi ng kasiraan. Ang katunayang na nagumpay si Kristo ay dapat magpalakas ng loob sa kanyang mga alagad na makilaban na may katapangan sa digmaan laban sa kasalanan at kay Satanas.